Matapos tumalbog ang mga bala mula sa Fishman, ang halimaw ay nagsimulang umatake sa dalawang mga natitirang clone ni Sangwoo. Ang Fishman ay may hawak na isang uri ng mahiwagang espada, na nagpapahintulot sa halimaw na lumakas sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo. May napansin si Sangwoo na bagamat tumalbog ang mga bala dito, ang isang bala ay talagang nag-iwan ng bahagyang sugat, na nag-udyok sa kanya na utusan ng kanyang mga clone na puntiryahin ang partikular na bahaging iyon. Ang mga clone at ang Fishman ay may matinding labanan, kung saan ang magkabilang panig ay tumanggap ng malalaking pinsala. Ang Fishman, pagkatapos makatanggap ng napakaraming pag-atake na hindi na niya mapigilan pa, siya ay bumagsak, at si Sangwoo ay natuwa dahil natapos na. Ngunit hindi pa ito tapos. Nang saglit niyang iniwan ang tingin dito, nawala ang Fishman, at ang madugong bakas ng paa nito ay palatandaan na papunta na ito sa portal pabalik sa Earth. Lumipat ang eksena sa kabilang panig sa labas ng portal, kung saan ang mga personnel ng hunting grounds, kasama si Kang, ay naghihintay para sa dalawang clone ni Sangwoo na makabalik, at sa matataas na level ng hunters upang tulungang talunin ang Fishman. Nakita ng mga personnel ng hunting grounds ang halimaw na tumatakbo palabas ng portal at sila ay nagpaputok, ngunit sa kasamaang palad, ang halimaw ay nakalabas na sa portal. Ang isa sa mga natitirang clone ni Sangwoo ay ibinato ang kanyang dagger sa halimaw, ngunit ito ay tumalbog lamang. Na parang bagay na tila wala ng pag-asa, ang tunay na Sangwoo ay lumapit at kinuha ang dagger sa ere, at sinaksak ang ulo ng Fishman, at namatay ito. Ang eksena ay lumipat sa isang Hunter Association official na sinasabi na nakarating na siya sa hunting grounds kung saan natagpuan ang Fishman. Laking gulat niya nang makitang napatay na ang Fishman, at mas nagulat siya nang marinig na isang F-class hunter ang pumatay dito. Napansin niya na ang lahat ng mga pag-atake ni Sangwoo ay nakatuon sa isang sugat, na nagpahiwatig na iyon ang ginawa niyang malaking damage sa D-class na halimaw. Bilang isang F-class hunter, napaisip siya kung paano naging mahusay sa pagbaril si Sangwoo sa gumagalaw na target, at inilagay si Sangwoo sa kanyang radar. Pagkatapos, ang Hunter Association Hunter ay pumasok sa portal upang tingnan kung mayroon pang masasamang halimaw, na nagtatapos na ang enkwentro dito. Si Sangwoo, pagkatapos talunin ng Fishman, ay nag-level up ng mataas, at nakakuha siya ng ilang bagong skill tulad ng sprinting skill, shooting skill, regeneration skill, at isang smite skill. Ang kanyang mga clone ay nakikita niyang malubha ngunit gumagaling na sila ng mabuti, at ipinaliwanag niya na mayroon siyang cooldown para sa pagpapatawag sa kanila upang pagalingin ang kanilang mga pinsala, kaya pinili niyang hintayin ito. Napansin ni Sangwoo na may ilang mga item ang nalaglag mula sa pagkatalo ng Fishman, kabilang ang maikling espada na hawak ng halimaw, na kayang sumipsip ng dugo para lumakas. Ngunit ang isa pang item ay nahulog kasama nito, ito ay isang mababang uri ng hiyas, pero inaakala ito ni Sangwoo na ito ay isang rare item, na naging dahilan upang magkaroon siya ng mataas na pananabik. Ngunit sinabi sa kanya ni Kang na isa lamang itong mababang uri ng item at may potensyal itong magkaroon ng mga nakakapinsalang epekto, kabilang dito na ang user ay may posibilidad na maging isang halimaw. Tandaan ang item na ito ay hindi magagamit sa ibang pagkakataon. Pagkatapos makipag-usap kay Kang, umuwi na si Sangwoo kasama ang kanyang dalawang malubhang nasaktang clone, at pagka-uwi ay muling ipinatawag niya ang kanyang pangatlong clone at inutusan itong magpatuloy sa pag-ehersisyo habang ang iba ay nagpapahinga. Si Sangwoo, pagkatapos makapag-ayos sa kanyang sarili, binuksan niya ang maikling espada na nakuha niya mula sa Fishman, at biglang naalala ang sinabi ni Kang tungkol sa kung paano ito maaaring isang isinumpang bagay, na katulad ng hiyas. Inutusan niya ang kanyang clone na kunin ito para sa kanyang kaligtasan, at inalam niya ito sa pamamagitan ng kanyang familiar skill na sinasabing may sumpa ito, na mag-uudyok sa user na mapatay dahil sa pagbibigay ng maraming dugo sa espada. Pero mukhang hindi ito masyadong aalahanan ni Sangwoo, dahil ang kanyang mga clone ay hindi naaapektuhan ng sumpa. Pagkatapos ng mga bagay-bagay, muli niyang pinag-aralan ang kanyang mana breathing skills at inaalala na dapat siyang bumalik sa paaralan bukas. Ang eksena ay lumipat kay Sangwoo na naglalakad sa mga pasilyo ng kanyang unibersidad, patungo sa kanyang klase. Sa huli ay naalala niya kung paanong wala siyang gaanong kaibigan, dahil walang kumakausap sa kanya noon. Pero sa sandaling pumasok na siya sa silid-aralan, nakilala niya ang isa sa kanyang mga kaibigan sa gym, si Kim Jong-do.
Pahagya silang nagbibiruan, at napansin nilang lahat ng estudyante sa klase ay nagbubulungan kung gaano kalaki ang pinagbago ni Sang-woo, at ang ilan ay gustong makipag-blind date sa kanya. Napakaswerteng lalaki. Hindi talaga naniniwala si Sang-woo na nagbago siya ng sobra at tinanong si Kim kung talagang nagbago ba siya, na sinagot ni Kim, sa tingin ko hindi ka makikilala ng mga magulang mo, na nagpapaalala kay Sang-woo na pinaplanong niyang umuwi sa kanila. Nag-usap sila ng ilang sandali at pagkatapos, inanyayahan ni Kim si Sang-woo na uminom kasama ang iba pang mga estudyante, ngunit tumanggi si Sang-woo, na nagpapaliwanag na nagkaroon siya ng isang appointment, na labis na ikinadismaya ni Kim. Ang eksena ay lumipat muli sa punong tanggapan ng World Hunter Association, kung saan ipinaliwanag nila kung paano hinulaan ng isang oracle, ang isang sakuna na lumitaw ang creation ng isang portal at pagsalakay ng daan-daang halimaw sa Earth. Idinitalye pa nila na maaaring mangyari ang kaganapan sa susunod na 2 araw, at ang pinaghihinalaang lokasyon nito ay ang South Korea. Ang nakakatakot sa bagay na ito ay ang mga halimaw na inaasahang lalabas dito ay mga A-rank class, ibig sabihin, ang buong South Korea ay maaaring masira kapag hindi sila lumikas kaagad. Kung iaayon sa kanilang pananaw, ang pinakamataas na rank na kayang labanan ng militar ay nasa D-rank, kaya, hunters ang tanging opsyon na mayroon sila upang labanan ang sakuna na ito. At dahil doon, isang pulong ang ginawa upang ipatawag ang lahat, at ang pinakamalaking guild sa bansa ay nalikha. Si Park Won-tae ang guild master ng rank number 3 guild sa bansa, at makikita siyang nakikipag-usap kay Han Mi-ho, ang guild master ng YOLO Guild. Ang YOLO Guild ay ang rank number 6 na guild sa bansa, at makikita silang naglalakad papunta sa meeting room. Pumasok sila sa meeting room at makikita ang taong kinasusuklaman ng lahat, ang rank number 1 guild master sa bansa, si Shin Hye-sung. Si Shin ay patuloy sa pangungutya at pang-asar kay Park Won-tae tungkol sa tila na bigong misyon ng kanilang guild sa pangangaso, na nagudyok sa lahat ng nasa silid na makaramdam ng hindi pagkakomportable. Ang tensyon ay nagambala sa pagdating ng leader ng asosasyon at nagsimula na ang meeting tungkol sa darating na sakuna. Ipinaliwanag ng leader ng asosasyon ang sitwasyon, at ang bawat isa sa guild masters ay nagpahayag ng kanilang mga alalahanin sa kakulangan ng mga tauhan para sa sakuna na ito, lalo na kung pinakailangan bantayan ang kabuuan ng South Korea. Si Park Won-tae, sa gitna ng mga argumento, ay nagmungkahi ng isang makabuluhang plano na sinasabi na ang bawat guild ay maghanda ng isang team ng mga hunters na maaaring ipadala kaagad kung sakaling mangyari ang sakuna sa kanilang lugar. Sa lugar na iyon, kapag nangyari ang sakuna, ang bawat guild ay magtitipon sa lokasyong iyon at doon i-concentrate ang kanilang manpower. Bilang parusa sa hindi susunod, ipinaliwanag ni Park Won-tae ang naturang parusa sa kanila. Lahat ay bumoto pabor sa plano ni Park, at natapos na ang pulong. Si Sang-woo ay nakikitang tapos na sa kanyang mga klase at masaya sa kung gaano ito kabilis. Ngunit habang naglalakad siya pauwi, nakasalubong niya ang isang estudyante, si Hye-young, na nagpapaliwanag sa isang estranghero na gustong makuha ang kanyang number, at sinabi niyang mayroon na siyang boyfriend. Nagkataon na nakita ni Hye-young na dumaan si Sang-woo at ginamit niya ang pagkakataong ito para magpanggap na boyfriend niya si Sang-woo, na ikinaiinis naman ni Sang-woo. Gumana ang plano, at lumipas ang ilang minuto. Lumipat ang eksena sa pag-uusap ni Sang-woo at Hye-young tungkol sa kung bakit siya naroon sa lugar nung umpisa. At habang sila ay pauwi na, si Sang-woo ay nakatanggap ng mensahe mula kay Kang, na nagpapaalam sa kanya na ang kanyang sweldo para sa pangangaso sa Fishman ay pumasok na. Nakita niya ang 50 milyong won sa kanyang bank account, ito ay katumbas ng 40,000 dolyar, at sinabi kay Hye-young na sila ay kakain ng masarap ngayong gabi. Tinupad niya ang kanyang pangako dati, nalalabas sila para maghapunan, at tumungo sila sa isang Korean barbecue restaurant. Kumain sila ng maraming mamahaling karne ng baka sa restaurant, at mukhang nagkakasiyahan sila. Ngunit ang mga bagay na tila maganda sa ngayon ay napalitan, biglang ang lahat ng mga electronic device, kabilang na ang kanilang mga telepono at ang mga TV ng restaurant, ay nagpakita ng isang emergency broadcast notice na nagpapayo sa lahat na ito'y patungkol sa paparating na pagsalakay ng halimaw, na nagudyok sa lahat na lumikas kaagad. 3 sa mga kaibigan ni Sang-woo, kasama si Kim ay makikitang naglalakad sa kaparehong Korean restaurant barbecue place kung saan naruroon sina Sang-woo at Hye-young.
Ang kanyang mga kaibigan ay nagpakita ng kanilang pagkadismaya tungkol sa kung paano umayaw si Sang-woo sa plano nila, dahil sa posibleng may kikitain siyang importante. At sa hindi inaasahan, talagang napaka-importante ang kanyang kikitain. Nakita nila si Sang-woo kasama si Hae-young at sila'y galit na galit. At tinawag siyang traidor. Tulad sa kanilang pagkadismaya, ang kanilang mga telepono ay sumabog din tungkol sa pagsalakay ng halimaw. Pero mukhang hindi sila masyadong nag-aalala tungkol dito, at nakipagkita sila kina Sang-woo at Hae-young, nagpalitan sila ng pagrespeto sa bawat isa. Sa nabalitaan, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan pati na kay Hae-young, na umuwi na silang lahat, pero mukhang hindi ito sineseryoso ng lahat ng tao sa paligid niya. Sa pag-aalalang ito, sa pag-uwi ng lahat ng kanyang mga kaibigan, tinawagan niya si Kang, at sinabi sa kanya ni Kang ang lahat ng mga detalye ng kaganapan, na kinukumpirma ang labis na pag-aalala ni Sang-woo. Ipinahayag ni Sang-woo ang kanyang pagkadismaya sa kung paano pinangangasiwaan ng asosasyon ang sitwasyon, na hindi pinapansin ang pagsalakay na ito na seryosong sitwasyon. Ipinaliwanag ni Kang na maaaring ito ay dahil sa katotohanan na magkakaroon ng malaking epekto ito sa ekonomiya, kung ang kanilang bansa ay ganap na isasarado dahil sa pagsalakay sa loob ng mahabang panahon, at ang asosasyon ay hindi nais na sisihin sila ng sambayanan sa pagkawala ng trabaho ng maraming tao, kung maglalabas sila ng isang magaan na babala, hindi sila mananagot sa pagkamatay ng iilang tao, ito ay hindi sang-ayon si Sang-woo. Ipinaliwanag din ni Kang na ang bawat hunting ground ay isa sa ilalim sa lockdown, kaya hindi makakapag-hunt si Sang-woo ng ilang araw. Ito naman ay nag-udyok kay Sang-woo na makipagkita sa kanyang pamilya tulad ng binalak niyang gawin noon. Tinipon niya ang lahat ng kanyang naka-recover na na-clone dahil sila ay uwi, kung nasaan kikitain nila ang kanyang ina, tatay, at kapatid na babae. Nakarating na siya sa apartment ng kanyang mga magulang at pinindot ang kanilang doorbell. Inaalala ang 3 buwan na lumipas mula noong huli silang nakita. Pinuksan ng kanyang ina ang pinto, at sa hula ni Kim Jong-doo, lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay hindi siya nakikilala kahit kaunti. Ilang segundo silang natigilan sa kanyang matinding pagbabago, at nakita ng pamilya na may kasama siyang mga kaibigan. Ngunit kailangang ipaliwanag ni Sang-woo sa kanila na hindi naman ito kanyang mga kaibigan, kundi ay mga clone niya. Kaya kailangan niyang ipaliwanag ang lahat tungkol sa kung paano siya naging isang awakening hunter. Ipinahayag ng kanyang ina ang kanyang mga alalahanin tungkol sa mga panganib ng pagiging isang hunter, pero tiniyak niya sa kanyang ina na walang panganib dahil sa likas na katangian niya at husay. Ipinahayag din ni Sang-woo ang kanyang mga alalahanin tungkol sa paparating na pagsalakay ng mga halimaw, kung bakit hindi pa sila lumilikas sa evacuation center. Ipinaliwanag ng kanyang ama na kailangan pa niyang magtrabaho para matustusan ang pamilya, at hindi nila kayang manatili sa evacuation, sa paniniwalang hindi naman ganoon kaseryoso ang sitwasyon. Pero sa kaibuturan, alam ni Sang-woo ang pinsalang matatamo sa pagsalakay ng mga halimaw na ito, kaya't upang hindi mag-alala, nagpasya siyang manatili sa kanila pansamantala. Lumipat ang eksena, ang pamilya ay naghahanda sa hapunan, at inilabas ni Sang-woo ang natitirang mamahaling Korean beef na nakuha niya sa restaurant, na ikinagulat ng kanyang pamilya. Masaya siyang tumambay at kumain muli ng hapunan kasama ang kanyang pamilya at iniisip sa sarili na dapat ay bumisita siya ng mas maaga, upang makita ang kanilang mabuti at masaya na pamilya. Ngunit nang magsisimula na sana silang kumain, sumabog ang apartment. Pinuksan ni Sang-woo ang kanyang mga mata ngunit madilim, at nakita ang kanyang buong pamilya na nakahandusay sa sahig. Nakita niya na ang apartment ay nagkakagulo, at nakita niya ang isang kakilakilabot na bilang ng mga halimaw na lumalabas mula sa portal, na nangyari na lumitaw sa tabi mismo ng kanilang apartment.